Isa ho akong cashier dito sa Jollibee sa bayan namin. Yung kinatatoyan po ng Jollibee ay katapat lang po ng call center company, kaya maraming pumupuntang tao rito para mag-lunch or break time nila. Pero kapag gabi naman po, sa Starbucks na yung iba magkakape. Musta po, Sir Ton? Jinky na lang po ang itawag mo sa akin. Night shift po ang trabaho ko, Sir Ton, kaya kakaunti na lang ang customer na pumupunta sa amin. Minsan nagchichismisan kami ng mga kasama ko at nakikinig ng horror stories para di mabagot at makatulog. Mayroon po kaming regular customer na isang call center agent, si Miss Angela. Pero tawag ko sa kanya ay Angge, kasi naging kaklose ko na rin siya. Kapag galing si Angge sa Starbucks, pumupunta rin siya sa Jollibee para umorder ng paborito niyang yum burger at fries. Noong Huwebes 2:00 ng gabi, pumunta si Angge sa akin. Niyakap ako at pagkatapos nun ay umorder siya ng paborito niya. Nagtaka naman ako dahil sa ginawa niya, kaya naisip ko na ako na lang ang maghahatid ng order niya para na rin makausap siya. Ayos ka lang ba, Angge? Tanong ko sa kanya, sabay lapag ng order niya na sinamahan ko na rin ng ice cream. Kumain muna ito ng fries na sinawsaw sa ice cream. Favorite combo niya kasi yun. Oo naman. Tipid niyang sagot sa akin. Tinignan ko siya kung ayos lang ba talaga siya. Napansin ko naman na maputla siya at mugto ang mga mata niya. Umiyak ka ba? Anong problema mo, Angge? Nag-aalala kong tanong. Ngumiti ulit ito sa akin at uminom ng Coke. Gusto ko lang ma-enjoy tong last meal ko sa Jollibee. Saka libre mo na to ha, kasi di na tayo magkikita. Mamamiss kita, Jinx. Sabi niya sa akin habang pinupunasan ng kanyang bibig. At yumakap ito sa akin. Sus, ito naman. Ang drama mo. Aalis ka na ba? Eh di kung lilipat ka ng ibang company, pwede naman tayo magkita sa apartment mo. Tapos doon na lang tayo mag-banding, bestie. Saad ko habang hinahaplos ko ang likod niya. Ngumiti na lang ito sa akin at nagpaalam na aalis na siya. Naiwan naman ako sa kinauupuan ko at naramdaman ko may luhang tumutulo sa mga mata ko. Hindi ko alam kung bakit ako naluha, Sir Ton. Siguro dahil sa kadramahan na rin ni Angge. Kinagabihan ng Biyernes ay hindi ko nakita si Angge. Nagtaka naman ako dahil walang palya yun sa pagpunta ng Jollibee kaya tinext ko siya at hindi ito nag-reply sa akin. Kaya tinanong ko ito sa mga kasama ko kung nakita ba nila si Angge na dumaan dito sa amin. Pero sabay-sabay silang nagkunot noo habang tinititigan ako. Hindi mo alam? Noong Miyerkules patay na si Miss Angela. Na-rape at pinatay doon sa CR. Pinasok ng team leader nila at doon pinag-uuntog sa bowl. Grabe nga nangyari doon sa ulo niya eh. Parang madudurog na daw dahil sa pag-untog ng paulit-ulit, tapos malakas pa siguro yung impact. Kwento ng mga kasama ko sa akin. Sarton, napatulala na lang ako at napahagulgol. Pinipilit ko sa kanila na kausap ko si Angge noong Huwebes at nagpapaalam na aalis siya. Wala kang kausap noong Huwebes, Jinx. Kaya nga nagtataka kami parang may kayakap ka sa hangin at dinala mo yung usual order ni Miss Angela. Paliwanag ng isa naming kasamahan. Nag-breakdown na ako ng tuluyan. Naglulumpasay na ako habang umiiyak dahil di ko sukat akalain na wala na ang matalik kong kaibigan. At namatay pa sa karahasan. Hindi ko rin nakalain na yung sinabi niya nga alis na siya ay nagpapaalam na siya sa akin dahil patay na siya. Kaya ganun na lang ang sakit na nararamdaman ko dahil hindi ko inaasahan na biglaan siyang mamatay. Hanggang ngayon, Sir Ton, lagi ko pa rin siyang iniisip. Alam kong karumal-dumal ang pagkamatay niya kaya sana mamahinga na siya ng mapayapa. At sana makamit niya ang katarungan o justice na dapat ay mapa sa kanya.
Good evening po sa iyo, Sir Ton, at sa mga kakripi nating nakikinig. Nagtrabaho po ako agad pagka-graduate ko sa high school. At pagka-graduate ko, ay nagtrabaho muna ako sa McDo bilang service crew. At na-assign naman ako sa drive-thru. Mahirap lang kasi kami, kaya bilang panganay, ako ang naging breadwinner sa pamilya ko. Ako na rin ang nagbibigay ng baon ng mga kapatid ko at ibang gastusin sa bahay. Magaan naman ang naging trabaho ko kahit na full shift ako, pero minsan ay dagsa ang mga tao dahil madalas na magbabarkada at magpapamilya ang umu-order, kaya sobrang daming gawain. Minsan ay napagsasabihan ako ng manager namin dahil mali ang mga order, sapagkat nalulutang ako sa kaantukan, kaya di ko na rin maiwasan na mamura ng mga customer. Alas 8:30 ng gabi ay may mag-asawang huminto at umorder sa akin. Good evening po. What's your order po? Magalang tanong ko. 3 McFlurry, 3 apple pie, McFloat yung Coke, and 1 McCafe. Order ng lalaki sa akin, sabay ngumiti. Agad ko naman itong inihanda, pero nang pagbaling ko ng tingin sa kanila, Sir Ton, laking gulat ko dahil wala silang ulo. Pautal-utal ako nagpasalamat sa kanila habang inaabot ang kanilang order. May pasalubong na tayo sa anak natin, Han. Sabi ng lalaki nang makuha na niya ang order niya sa akin. Papaalalahanan ko sana sila, pero pinaandar na nila ang kanilang sasakyan at umalis na. Napaupo na lang po ako at natulala sa isang tabi. Tinapik naman ako ng kasama ko sa aking balikat at tinanong kung ayos lang ba ako. Tumango na lang ako bilang tugon. Pagkatapos ng shift ko ay umuwi na ako. Pasado alas 11 na ng gabi nang makauwi ako dahil sa traffic. Pagkaupo ko sa sopa namin ay binuksan ko ang TV para manood at magpahinga. Nang matapos ang patalastas ay bumungad ang balita na mayroong sasakyan at truck na nagbanggaan dahil nawalan ng preno ang sasakyan. Wasak na wasak ang sasakyan at ang bangkay ng driver ay di na makilala. Sir Ton, nang ipakita ang plate number sa TV ay natakot at naawa ko. SAT 666. Iyon ang plate number ng sasakyan ng mag-asawa. Hindi lang walang ulo ang aking nakita sa kanila, kundi ang isang nakaitim na nasa backseat ng sasakyan nila. Matagal na akong rider o delivery man dito sa McDo, Sir Ton. Kaya halos naging traveler na rin ako. Pero lang po, Sir Ton. Nang magka-pandemic, sobrang daming orders dahil patok na patok ang pag-order online dahil di pa pwedeng lumabas at gumala ang mga tao. Naranasan ko na ring hindi siputin o mascam, kaya ang ginagawa ko dati ay pipicturean ko sila para proof na na-receive na nila yung order. Mayroong umorder sa McDo na family bundle, pero di ako pamilyar sa lugar. Nakaready na ang mga orders at inihatid ko na yung iba na alam ko ang lugar. Hindi ko talaga alam yung lugar na nasa detail ng phone ko, kaya pagkatapos kong maihatid yung ibang order ay ginamitan ko na ng Waze para di ako maligaw. Nagtanong-tanong na rin ako para makasiguro. Nang makahinto ako sa lugar na tinutukoy ng Waze, ay mayroong arko doon na may nakalagay na Subdivision de Pamilyado. Napangisi pa ako dahil mukhang mga mayayaman yung mga nakatira sa lugar at panigurado na may tip akong makakuha. Nang makapasok ako sa subdivision ay walang mga guards at yung bahay parang mga abandonado na. Nagtataka naman po akong palinga-linga sa mga bahay habang mabagal ang takbo ng motor ko. Kasi Sir Ton, parang walang tao sa subdivision na yun dahil sobrang tahimik. Kapag nasa subdivision ka naman po may makikita kang mga tao na minsan nagchichismisan, nagdidilig ng halaman at minsan naman naglilinis ng sasakyan. Pero Sir Ton,
Ito lang ata yung subdivision na napuntahan ko na parang walang tao o kahit guard man lang. Nang makita ko na ang number ng address ng bahay na pagdideliveran ko ng order, ay napangiti ako kasi Sarton, yun lang ata yung bahay na mukhang buhay. Maganda ang pintura at yung mga kulay talaga bagay na bagay sa bahay. Saka parang mansyon kasi may balcony at rooftop pa. Nag-doorbell po ako sa gate nila at sumigaw ng tao po pero wala namang lumalabas. Ilang beses ko na rin pong pinanggigilan yung doorbell nila pero wala po talaga Sarton. Kaya nakaisip ako ng kalokohan. May multo po ba riyan? Nandito na po yung order nyo. Sigaw ko Sarton. Tatawa na sana ako ngunit may biglang lumabas na lalaki. Mukhang tatay yung damitan niya, kaya siguro siya yung tatay ng pamilya Sarton. Napaisip ako habang lumalapit yung lalaki. Siguro ginugood time ako kaya lumabas siya nung sumigaw ako ng may multo ba riyan? Kaya pinagsawalang bahala ko na lang yun. Nang maiabot ko na ang order sa kanya at pinicturean na rin siya, sobrang bilis niya pong pumasok. Napakunot na upo ako at tinignan ng bahay nila. Sarton, pagtingin ko sa bintana sa itaas ay may nakita akong babae na nakatingin sa akin at blurry ang face. Tapos nakaturo ito sa akin. Pagtingin ko rin sa bintana sa babae, may nakita akong mga batang nakatingin din sa akin. Duguan ang mga mukha nila, saka kulay black po ang mga mata. Agad po akong sumakay sa motor ko at pinaandar pero Sarton, ayaw makisama ng motor ko kasi ayaw umandar kahit ilang tadyak na ang ginawa ko. Ayaw talaga. Pero noong sumigaw na ako ng, Diyos ko, tulungan mo ko. Bigla po itong umandar at pinaharurot ko na po palabas ng subdivision. Kahit magkaligaw-ligaw na ako sa mga kali ay ayos lang basta makalayo doon sa subdivision na yun. Noong nakalayo na ako sa lugar na yun ay dumaan ako sa nakita kong simbahan at nagdasal para magpasalamat sa Diyos. Ilang taon na rin ang nakalipas nang mangyari ito, Sarton. Kapag naaalala ko ito, hindi ko alam kung matatawa o matatakot o maaawa ako. Siguro, Sarton, hindi sila nakatikim ng McDo o nakakain ng sabay-sabay nung buhay pa sila. Nasabi ko po yun, Sarton, dahil sa picture ng lalaki ay nakita ko sa labi niya na nakangiti ito habang hawak-hawak ang order nila na family bundle. Good evening po sa iyo, Sarton, at sa mga kakripi natin. Noong bata pa lang po ako ay pumupunta kami sa Jollibee nila lolo at lola. Pagkatapos po naming magsimba. Katapat po ng simbahan ng Jollibee, kaya tatawid ka lang po sa pedestrian lane, nasa Jollibee ka na. Tuwang-tuwa ako noon dahil nakikita kong masaya ang lola ko na kumakain ng palabok at Shanghai. Kay lolo naman, spaghetti at burger, at sa akin naman ay chicken at kanin. Minsan hinahati ni lolo ang kanyang burger para ibigay sa akin. Ganoon po ang naging gawain namin tuwing linggo. Magsisimba at kakain sa Jollibee. Kaya noong nag-high school na ako, ay pinangako ko sa sarili na sila naman ang ililibre ko sa Jollibee, Sarton. Pinasok ko po ang pagiging tutor sa iba kong kaklase at minsan ako ang tagagawa ng assignment nila para lang makapag-ipon ako ng pera. Di po alam ni na lolo at lola yun dahil inilihim ko sa kanila. Baka kasi pagalitan nila ako. Gusto po kasi nila na mag-focus ako sa pag-aaral. Marami-rami na rin po ang akin naipon noon, Sarton. Kaya noong sumapit ang linggo ay excited akong nagbihis at pumunta sa kwarto nila lola. Pero nang mabuksan ko ang pintuan ay nakita kong umiiyak si lolo habang hawak ang kamay ni lola.
Pumunta naman ako agad sa tabi ni Lola. Agad kong kinapa ang kanyang noo at kamay. Pinakiramdaman ko rin kung humihinga pa ito o umipintig ang pulso pero hindi na po, Sir Ton. Wala na daw po ang lola ko noong gumising si Lolo. Namatay siguro sa natural cause habang natutulog. Nang matapos ang libing ni Lola, ay naging matamlay at mahina si Lolo. Kaya noong simbang gabi ay niyaya ko siya magsimba. Noong una ay ayaw pa niya pero bumigay rin po dahil sa kakulitan ko. Natapos na ang simba at iyon ang unang beses ni Lolo na magsimba nang wala si Lola. Kasi di na rin siya pumunta sa simbahan noong pumanaw na si Lola. Uuwi na sana kami noon pero niyaya ko si Lolo na kumain sa Jollibee. Kasi na-miss ko rin na kumain sa Jollibee kasama sila Lolo. Nang makapasok na kami sa Jollibee, doon kami umupo sa harap ng bintana kung saan makikita mo ang simbahan. Maganda po kasi ang view ng simbahan, Sir Ton. May mga makukulay na parol at yung mga pailaw rin sa simbahan. Nandoon lamang ang tingin ni Lolo sa simbahan. Malungkot pa rin ang itsura niya dahil naaalala niya pa rin si Lola. Umorder na ako ng kakainin namin. Yung burger and spaghetti at yung sakin na chicken at kanin. Nang nakahanda na kami para kumain ay bigla namang lumapit ang lalaking crew o manager ng Jollibee. Ang cute niyo naman po. Di ba kayo yung palagi nandito tuwing linggo? Napapansin kasi namin kayo. Nakakaaliw po kasi kayong tignan kasi ang saya nyo habang kumakain. Bidang-bida po talaga ang saya sa inyo. Nakangiting sampit ng lalaki at inilapag sa table namin ang palabok at Shanghai. Ito po para kay Lola. Nakalimutan niyo po ata siyang orderan. Pahabol pa niya at umalis na ito sa table namin. Nagkatingin na naman kami ni Lolo dahil sa ginawa ng lalaki. Dahil dadalawa lamang kami ni Lolo sa table. Sir Ton, napaluha na lang kami ni Lolo dahil sa nangyari. Pagka-uwi namin sa bahay, ay dinala ko ang binigay ng lalaki na palabok at Shanghai at inilagay ito sa altar. Mataimtim kaming nagdasal ni Lolo at mayroon malamig na hangin na parang yumakap sa akin. Sir Ton, napatingin ako kay Lolo dahil may hinahaplas siya sa hangin at sabay sabing, "Mahal na mahal kita, sinta ko." Shoutout segment po tayo mga ka-creepy. Sa shoutout natin ngayon, kukuha tayo ng mga shoutout sa last video natin. Ang title ay Glitch in the Matrix. Galing kay Maria Jel. Alright, new upload. Makinig muna as. At pa-shoutout na rin, Sir Ton. Well, shoutout sa iyo Maria Jel. Maraming salamat sa panonood at sa palaging pagsubaybay ng mga storya natin. Maraming salamat po. Galing kay Hermione Angel Vlog. Good to see you again, Hermione. Pa-shoutout, Boston. Ulit, hehe. More subs. More subs sana. And shoutout po sa iyo, Hermione Angel Vlog. Maraming salamat sa panonood. Galing kay JC Ortiz. Pa-shoutout naman, Sir Ton. Kahit isa lang. Hahaha. Well, shoutout sa iyo, JC Ortiz. Actually, kahit hindi lang isa, kahit maraming beses ka pa mag-shoutout, hanggat nagpapa-shoutout ka at hanggat kasama ka sa first 10 shoutout, isasama kita. Don't worry. Anyway, shoutout sa iyo, JC Ortiz, at maraming salamat po sa panonood. Galing kay Salay Lusing. Wow, may glitch in the matrix na rin. Pa-shoutout po ulit, Lods. Oo nga, may glitch in the matrix na tayo, Salay Lusing. And of course, shoutout po sa iyo, Salay Lusing. Maraming salamat po sa panonood ng ating first episode ng Glitch in the Matrix series. Salamat po. Galing kay Christine Joy Dichoso or Dicoso. Hindi ko alam kung paano siya ipapronounce. Pasensya na. Shoutout po ka-creepy. Well, shoutout po sa iyo, Christine Joy. At maraming salamat sa pakikinig ng episode na to.
At hanggang doon na lang po tayo sa pa-shoutout mga ka-creepy. Maraming salamat po sa pakikinig ng story natin ngayon at maraming salamat po sa inyong suporta. Kaya mga ka-creepy, kung gusto nyong magpa-shoutout sa next video ko, mag-comment lang kayo dyan sa baba. At ang first 10 shoutout ay isasama ko sa next video natin. Uli, maraming salamat sa panonood mga ka-creepy at magandang gabi po sa inyong lahat.